Pagdating naman sa exponential growth and decay, so of course, we're talking about the law of exponents here, wherein hindi siya yung typical na, di ba yung habang tumataas, let's say, habang tumataas yung independent variable mo, or habang lumalaki yung independent variable mo, nagiging malaki po ang epekto niya noon dun sa dependent variable. Diba? Kung familiar po kayo dun sa graph ng mga exponential function, diba? Let's say, diba yung mga y is equal to e raised to x. Ayan. So, yun yung mga tinutukoy natin mga exponential. Wherein, let's say, if you're going to consider one of its curves, so, meron siyang parang, kunyari, ganito siya. Ayan. Or may mga times na yung mga ibang exponential curve growth or exponential curve ay asymptotic. Hindi, asymptotic. Okay? Ayan, asymptotic dun sa either x-axis or y-axis. Diba? May mga ganun eh. May mga ganung instances ng mga klase ng exponential curve. Ngayon, dito, i-consider din natin yung magiging relationship po ng exponential growth and decay pagdating sa differential equation. Let's say we have x, no? X is said to be the amount of substance that is either growing or decaying. So, ibig sabihin, syempre, pag sabi mong growing, ito yung mga lumalago or dumadami na amount ng substance. Ano bang mga example ng mga particular na, or ano bang mga examples yung nag-grow? For example, population. Population ng kahit anong living things. Ayan, and either human or ultimo yung mga microorganisms. Ayan. Okay? Then hanggang dun sa ano pa bang mga pwedeng applications. So yun naman yung usually. Yung tungkol sa mga money. Ayan. Money. Kasi syempre di ba may interest na sinasabi. Okay? Then pagdating naman sa decaying, for example, yung mga radioactive substance, no, yung mga makikita yung element sa periodic table na radioactive. For example, yung uranium. Ayan. And then, we have this dx over dt said to be the time rate of change of the amount of substance, wherein that time rate of change is said to be proportional dun sa amount ng substance. Kaya kung mapapansin nyo, ang mabubuo nating pinaka-equation niya or relation is dx over dt, that is the time rate of change, is equal to kx. Now, yung k, of course, that is the constant of proportionality. Yung x is yung amount ng substance. Ayan. Okay? So, if you still remember, di ba sa calculus ninyo, calculus subjects, diba? Yung calculus or differential and integral calculus, hindi mawawala syempre yung time rate. Particularly sa differential calculus, di ba? Ayan. Ngayon, if you're going to solve this differential equation, dx over dt is equal to kx. So, ang ginawa lang po natin is, nilipat lang po natin yung x dun sa denominator ng dx, then yung dt, multiply natin siya sa k. Then, in-integrate both sides. Then, ang nakuha natin dito sa may integral ng dx over x ay ln of x. Then, naglagay na lang po tayo ng arbitrary constant na c sa right side na lang. So, yung k dt naging kt. Ngayon, again, marami po kasing nalilito talaga dito kung paano ba ito isi-simplify, sir. Di ba pag sinimplify mo yan, e raised to, ayan, e raised to ln of x, ayan, tapos yung isa naman, e raised to kt plus c. O kunyari, nasa exponent yung ln x at saka yung kt plus c. Ngayon, syempre, ito, pag sinimplify mo yan, cancel yung e at saka ln. Kaya magiging x na lang. O, dito sa kabila, maghihiwalay pa yan. E raised to kt times e raised to c. Pero, ang e raised to c ay c pa rin. Kaya, ito na yung magiging resulta. Ayan. X is equal to ce raised to kt. Ngayon, syempre dahil na-discuss naman na natin yung tungkol sa general, diba? This will be the general solution. Of course, general solution yan kasi may C pa eh. Ngayon, pag kinuha na natin yung particular solution, syempre meron tayong initial values. Wherein, ang initial value ng x natin, of course, depende po sa kung ano yung given na initial value. Okay? So let's say we have x sub o.
at t is equal to 0 o yung time is equal to 0, then yung amount ng substance natin is x sub O. So the particular solution will be this one. Okay? So parang sinasabi niya na pag sinolve mo yung particular solution using this initial condition, ang magiging C mo is x sub O. So which is sinubstitute na natin dito. Okay? So ganun lang po kasimple. Kaya pagdating sa mga example or sample problems natin, pwedeng na kayong dumiretso dito sa pinaka-particular solution. Kaya lang, ang magiging challenging dito guys, kasi yung K. Kasi kailangan natin mahanap si K. No? Kasi hindi naman natin ma-solve yung kung ano man, let's say kung substance man or amount ng substance o yung time. Usually yan ang madalas na tinatanong dito sa mga ganitong klaseng problem, no? Yung ano yung X or ano yung T. Yan. Okay? And then gagamitin natin yung mga given para mahanap si X sub O at si K. Or para ma-identify natin si X sub O, then para mahanap din si K. Then later on, mahanap na natin kung ano man yung nawawala, whether kung X man or T. Yan. Ngayon, ganun din po pagdating sa population. So since, first, sabi ko nga kanina, sa mga example din ng exponential growth ay populations din. So wherein, yung time rate of change ng population will be directly proportional dun sa population. And we can come up with this particular solution na P o yung population at a certain time will be equivalent to the initial amount of population multiplied by E raised to KT. So dito, napapatunayan talaga natin na syempre dahil nga exponential growth and decay ito, so dapat ang lalabas dun sa particular solution natin ay exponential function. Okay? Ngayon, syempre yung K, no, sa mga nagtatanong, syempre pag ang K natin is positive, so dito niya naman malalaman kung parang consistent pa kayo, di ba? Kapag ang K na nakuha nyo is positive, dapat ang problem ay tungkol po sa growth. Pero dapat, kung negative naman si K, you are talking about a decay scenario. Yan. So, importante na intindihin nyo mabuti kung ano pa yung sitwasyon ng problem. Then, kailangan mahanap nyo lang syempre kung ano yung initial value. Okay, o yung value at T is equal to 0. Then, isosolve nyo si K. So, dapat po, kung positive yung lumabas sa K, ibig sabihin, growth yung problem. Pero kung negative, decay dapat. The present population of a certain city is 956,000. But 10 years ago, the population was 200,000. What will be the population of the city in the next 5 years? Ayan. So dito guys, kailangan, ang una nyo munang gagawin is to list kung ano yung mga given. At saka malaman na rin kung ano yung hinahanap. No? So ang sabi dito, the present population is 956,000. Ang ibig niyang sabihin dyan, kapag ang time mo ay 0, ang population ay 956,000. Kasi present eh. Okay? So, ganun yung gagawin natin. Kapag at present or initial value, syempre, yun ang ilalagay mo sa, dito sa first column, wherein, or sa column na to, or sa row na ito, wherein yung T ay 0. Ngayon, another thing around is meron siyang sinabing 10 years ago, the population was 200,000. So, ngayon, dahil 200,000 daw, 10 years ago, so, ibig sabihin, syempre, although wala namang negative na time talaga, pero for this particular problem, gagawin lang natin siyang negative 10. Okay? Kasi since ang reference kasi natin dito is yung present eh. So, dapat mag-adjust din to. Okay? Ngayon, yan lang yung given. O yan lang yung masasabi natin kompleto. May time, tapos may population. Kasi, para naman dun sa hanapin doon natin kung ano ang magiging population 5 years from the present. Yan po ang ibig sabihin dyan. O in the next 5 years. Okay? So ngayon, kanina, na-introduce naman na natin dun sa ating theory, yung formula na to para po sa population. Okay? So we have P is equal to P sub O, E raised to KT, wherein ang P sub O ay yung initial population natin, 956,000.
So ang problema na lang natin ngayon is bago natin mahanap yung mismong tanong sa problem, kailangan mahanap din natin yung K o yung constant of proportionality. Sa pagkakataong to, ang susunod na gagawin nyo is hahanapin si K. Paano sir hahanapin si K? Dahil nagamit na natin yung 956,000, ang susunod natin gagamitin na given ay yung negative 10 na T at saka yung P na 200,000. And from that, isubstitute nyo lang siya dun sa T, yung negative 10, tapos yung P, 200,000. Then, ito po yung ginawa nating calculation, guys. So, dinivide both sides by 956,000. Tapos, kukunin mo yung ln ng magkabilang side. So, dito sa may right side or sa left side, kinuha lang natin yung ln nitong 50 over 239. Tapos, inequate sa negative 10K. Tapos, kunin mo yung ln nito, o ano man yan, then divided by negative 10, and you will get 0.156444. So, dahil ang nakuha natin K is positive, ibig sabihin niya, syempre, tama lang yung ginagawa natin na growth talaga yung solution natin. So, we have this positive value of K. Then, after that, gamitin mo na yung value ng K para makuha mo na yung population at T is equal to 5, and you will get 2,090,123. Okay? So, ayun lang. First, lista mo muna. Tapos, formulate ka na nung equation o nung formula. Then, after that, hanapin yung other unknowns bago yung mismong unknown talaga dun sa problem. Okay? Using yung iba pang mga available na given. Then, after that, saka mo na hanapin kung ano yung kailangang hanapin by means of substitution. Okay? Now, yung susunod naman, yung approach naman na gagawin nyo is the same lang din dun sa kaninang previous problem. Yung kung paano siya isolve. Pero, kailangan maintindihan natin kung ano yung mga given na ilalagay natin. Kasi baka mamaya, yung iba ang maging interpretation nyo dito. Okay? Ngayon, ang sabi kasi dito, this is an example of exponential decay. No? Wherein, initially daw, there are 300 milligrams of the material present. So, sa kasalukuyan, so let's say, syempre initial yan, so at T is equal to 0, you have 300 milligrams. Ngayon, after 3 years daw, it is observed that 30% of the original amount has decayed. So, ibig sabihin, after 3 years, okay, yung time natin dito is in years. No? So, after 3 years daw, 30% na daw yung nabawas. Yun ang ibig niyang sabihin. So, ibig sabihin, hindi po 30% ang 300 ang ilalagay nyo. Kasi 30% lang yung nabawas. So, ibig sabihin, may natira ka pang ilang percent. So, may natira ka pang 70. Eh, yung 0.7, i-multiply mo siya sa 300. And then, after 3 years, bali ang natira na lang dun sa material ay 210 milligrams. Yun po ang ibig sabihin ng problem. Kasi baka mamaya ang gawin ng iba, dahil sa excitement, so nagkamali. Ngayon, ang kailangan na lang natin malaman is how many years it would take to decay 60% of the original amount of the material. Ibig sabihin, hinahanap natin yung kung ilang taon at which 60% na yung nabawas or 40% na lang po yung natira. And you have 120 milligrams. And from our equation, for this particular problem, so x is equal to x sub o e raised to kt, at dahil yung ating initial amount is 300. Okay? So, expect na natin na dapat yung k na makukuha natin dito is negative. So, ngayon, gamitin na natin yung t is equal to 3 at saka yung 210 milligrams para makuha yung k. So, ganun lang din ulit guys. Kung paano natin ginawa kanina yung pagkuha ng k. So, patunay lang po na negative yung nakuha natin na exponential decay talaga ito. Okay. Next stop, dahil yung x ang given at ang nawawala ay t, tignan maigi kung paano ginawa. Nilagay yung 120 sa x. Then, parang kung paano ka nag-solve kanina nung k, ganun lang din kung paano ka magsosolve ng time given yung x. So, ayan, makukuha nyo po ay 7.7 years. Okay? So, I hope na medyo nasusundan kung paano siya nakukuha. Particularly yung K at saka T. Kasi yung P o yung X, madali naman yun eh. Kasi, direct sum. Pero pagdating sa K or T,
dapat sundan niyo po maigi kung paano siya ginagawa. Okay. Ngayon, let's have this exponential growth problem regarding money. Okay. If a man places 10,000 pesos in his account, assuming no additional deposits or withdrawals, how much will the man have after 5 years if the bank pays 5% and interest per annum compounded continuously for the entire period? So, dahil ang condition ng problem natin is continuously, so ganito lang po ang gagawin dyan. Isaset lang natin na yung ating P sub O, kasi anyway, ginawa ko na lang siyang in terms of letter P. Okay? Ang initial amount mo is 10,000. So, kaya nilagay ko siya dito. Tapos, yung K natin is 0.05, yung interest rate. And then, yung T, which is 5 years. So, magkano yung magiging amount? So, it will become 12,840 pesos and 25 centavos. Kung i-consider natin ang compounding continuously. Okay? Or continuously compounding.